Good morning, everyone. Maayong buntag sa tanan. Praise God. We are back to our mentoring session. Salamat sa Diyos ni anasad kita na balik sa atong mentoring session. We are now on mentoring session number 7. So ato ning ikapito nga mentoring session nato, no? So I don't know where is Sister Angel. I sent her a text message but she did not respond. So wala ko kay balo kung asa si Sister Angel for our mentoring session today. Nagpadala ko niya og text pero wala man siya ni respond, so basin og busy siya. So anyway, I just decided to record this lesson and then she can listen to it later. So ako nag-decide na lang ko nga ako ning i-record niya, mapaminaw ni niya if she wants to later on nga makalugar siya, and even those others, no, who would like to learn or curious about this mentoring session number 7. So last time we talked about the attributes of God. Atong gisgutan ang mga hiyas sa Dios, and we mentioned two attributes. The first attribute, God is infinite, no? Aduna kitay duha ka hiyas nga gisgutan sa miagi, ug ang una nga hiyas mao nga ang Dios walay kinutuban. God is self-existent, no? Ang Dios diha lang gyud siya. Ug wala pud siya gigikanan. He does not have any origin. No, walay origin ang Ginoo. Walay gigikanan ang Dios. And number 2, God is immutable. Ang Diyos walay pagkausab, walay pagkabalhin. So, we always can depend on God. So, makasalig gayud kita sa Diyos. Nga naman, dili man siya mausab. Amen. Ang tao nga, dili mag-usab-usab sa iyang huna-huna, dili kasaligan. Mapahoy ta ni ana, no? So God does not change. Ang Dios walay pagkabalhin, walay pagkausab. So makasalig gayud kita kaniya. So today we will talk about the third attribute of God. Karong adlaw atong hisgutan ang ikatulong hiyas sa Dios, which is God is self-sufficient. He has no needs. Ang Dios buhong sa iyang kaugalingon. Wala gayud siya mga panginahanglan, bisan unsa. Okay. This simply means that God has never once in need of anything. Nagpasabot lamang kini nga ang Dios wala gayoy panginahanglan, bisan unsa. He has everything He needs within Himself. No? Anaa kaniya ang tanan nga iyang gikinahanglan, sulod sa iyang kaugalingon. Okay? Whether it is wisdom, bisan kini kaalam, anaa sa Dios ang kaalam. Okay? Knowledge, kahibalo, power, gahom, good health, maayong panglawas, intelligence, kahibalo or kaalam, life, kinabuhi, knowledge, salabutan, goodness, pagkamaayo, joy, kalipay, patience, pailob, humility, pagpaubos, ug bisan unsa, and whatsoever. As human beings, we have so many needs. Isip, tawhanon lang kita, daghan gayud kitag mga panginahanglan. And we can always go to God to satisfactorily meet what is lacking in us. Ug sa tanang higayon, makaduol gayud kita sa Dios. Makaadto gayud kita sa Dios, makaduol kita sa Dios, aron may katagbawang matubag ug masangkap kung unsay kakulangan diri kanato. Amen. Pagkaanindot, this same
self-sufficient God appeared to Abraham. So kining maong Dios mipakita kang Abraham when Abraham was almost 100 years old. Sa dihang si Abraham hapit na mag-usa ka gatos ang iyang panuigon. So in Genesis 17:1, God said to Abraham, diha sa Genesis 17 versikulo 1, ang Dios miingon kang Abraham, I am El Shaddai, God Almighty. Ako si El Shaddai, ang makagagahom nga Dios. Serve me faithfully and live a blameless life. Wow. Nag-ingon ang Dios kang Abraham, pag-alagad ka nako nga matinud-anon ug pagkinabuhi nga walay ikasaway. Pagkaanindot no, unsa man kay atong bation ug unsa may atong i-respond sa Ginoo kung magpakita siya kanato karon ug moingon gyud siya nga pag-alagad ka nako ug pagkinabuhi nga walay ikasaway. Praise God. Malipay jud ko ana, ma-excited gid ko ana. To live a blameless life, one must be honest. So, aron magkinabuhi nga walay ikasaway, ang usa kinahanglan nga matinud-anon. Fair, manggiangayon, just, magkinabuhi nga matarong, and humble before God, mapaubsanon at tubangan sa Dios. Today, I believe that we can live a blameless life. Ako nagatuo nga kita makapuyo gayud kita og kinabuhi nga walay ikasaway. Once we are truly united with the Lord Jesus Christ, sa dihang mahiusa kita kang Ginoong Hesukristo. And we give the Son of God the rightful place to sit on the throne of our hearts. Ug kun atong hatagan si Ginoong Hesukristo og kahigayunan nga siya lamang ang molingkod sa trono sa atong kasing-kasing ug siya lamang ang maghari sa atong kinabuhi. Makahimo gayud kita pagkinabuhi nga walay ikasaway. Amen. Tungod kay si Jesus ania naghari sa atong kasing-kasing. In John 5:25 to 26, diha sa Juan Kapitulo 5, versikulo 25-26, Lord Jesus declared with assurance, no? Mipahayag si Ginoong Hesus uban sa kasiguruhan that the time is coming and it is here now nga ang panahon moabot og ania na karon. When the dead, spiritually dead, sa diha nga ang mga patay o patay sa espiritu will hear my voice, the voice of the Son of God. Makadungog sa akong tingog, ang tingog sa anak sa Dios. Wow. So miabot na gayud ang panahon no nga kita nga mga patay spiritually makadungog sa tingog sa anak sa Dios. Ug nag-ingon din ha, and those who listen will live. Ug kadtong maminaw mabuhi ang iyang espiritu. The Father has life in Himself. Ang Amahan adunay kinabuhi sa iyang kaugalingon, and He has granted that same life-giving power to His Son. Ug iyang gihatag ang samang gahom nga naghatag og kinabuhi ngadto sa iyang anak. So Jesus has that same life-giving power. So si Jesus anaan ng gahom nga makahatag og kinabuhi ug kita nga patay sa espiritu, maminaw kang Kristo, hatagan ta ni Lord Jesus og kinabuhi nga walay katapusan. Amen. When spiritually dead people, sa diha nga ang mga tao nga patay sa ilang espiritu choose to unite their lives with Lord Jesus, mupili sila nga makighiusa sa ilang kinabuhi uban ni Ginoong Hesus, the Son of God imparts to them. Ang anak sa Dios naghatag kanila not only life everlasting but
everything one needs to live a blameless life and a victorious life. Na? Ug dili lamang kinabuhing walay katapusan kundi sa tanang butang nga gikinahanglan sa usa ka tawo aron magkinabuhi nga madaugon ug wala usab ikasaway dinhi sa kalibutan. We can draw all this when we come to God Almighty. Makuha nato kining tanan kung muduol kita sa Dios nga labing gamhanan. So in Ephesians 3:16, the Apostle Paul wrote, diha sa Efeso 3:16, si Apostol Pablo misulat, I pray that from His glorious unlimited resources of the Father, who is creator of all things, ako nagampo nga gikan sa iyang mahimayaong walay kinutuban nga mga kahinguhaan sa Amahan nga mao ang magbubuhat sa tanang mga butang, He will empower you with inner strength through His Spirit. Siya maghatag kanimo og gamhanang kusog sa imong kinahiladman pinaagi sa iyang espiritu. Wow, praise God. Lord Jesus recorded His prayer. Girecord ni Ginoong Hesus ang iyang pag-ampo in Matthew 11:25-27. Dinha sa Mateo 11, versikulo 25 ngadto sa 27. At that time, Jesus prayed this prayer. Niadtong panahona, si Jesus nag-ampo sa ingon nga pag-ampo. O Father, Lord of heaven and earth, O Amahan nga Ginoo sa langit ug sa yuta, thank you for hiding these things. Salamat sa pagtago ni ining mga butanga from those who think themselves wise and clever. Gikan ni adtong naghunahuna sa ilang kaugalingon nga maalamon, and for revealing to the childlike ug sa pagpadayag ngadto sa mga bata ug hunahuna ug kinaiya. Yes, Father, it pleased you to do it this way. O Amahan, nahimuot ug nalipay ka sa pagbuhat ni ining paagiha. My Father has entrusted everything to me. Gitugyan sa akong Amahan kanako ang tanan. So, powerful kaayo si Lord Jesus nga anak sa Dios tungod kay ang tanan gitugyan sa Amahan ngadto kaniya. No one truly knows the Son except the Father. Walay usa nga tinuod nga nakaila sa anak gawas sa Amahan. And no one truly knows the Father except the Son. Ug walay usa nga tinuod na kaila sa Amahan gawas sa anak. And those to whom the Son choose to reveal Him. Ug kadtong gipili sa anak nga padayagan kaniya. Wow. So, ang Amahan kaila gyud kung kinsa ang anak ug ang anak nakaila pod kung kinsa ang Amahan. Ug kadtong mga tawo nga gipadaygan ni Jesus mahitungod sa Amahan. It is the greatest desire of Jesus, kini mao ang labing dako nga tinguha ni Jesus, that we who believe in Him, nga kita nga nagatuo kaniya will always be with Him. Kanunay makauban kaniya. Wow, pagkaanindot. Not a moment nga biyaan ta ni Lord Jesus. He is always with us, no? Kanunay gyud siya kauban nato. In John 17:24-26, Jesus prayed. Diha sa Juan 17 versikulo 24 ngadto sa 26, si Jesus nagampo. Father, I want these whom you have given me, Amahan, gusto ko sila nga imong gihatag kanako to be with me where I am, nga makauban sila kanako bisan asa ako. Wow, pagkaanindot. Then they can see all the glory you gave me. Dayon makita nila ang tanang himaya nga imong gihatag kanako, because you loved me even before the world began. Tungod kay imo akong gihigugma bisan wala pa ang kalibutan. O righteous Father, the world doesn't know you. O matarong nga Amahan, ang kalibutan wala makaila kanimo, but I do. And these disciples know you sent me. Apan ako nakaila kanimo, ug kining mga tinun-an nahibalo nga ikaw
nagpadala ka nako. Yes, the disciples knew that God the Father sent Jesus to us. So nakahibalog yun ang mga disipulo nga ang amahan maoy nagpadala ni Jesus ngari kanato. I have revealed you to them. Gipadayag ko ikaw ngadto kanila, and I will continue to do so, ug magpadayon ako sa pagbuhat sa ingon. Then your love for me will be in them, ug unya ang imong gugma diri kanako maanaa kanila. And I will be in them, ug ako maanaa kanila. Wow, pagkaanindot. Having the presence of God in us, ang pagbaton ug presensya sa Dios dinhi kanato, and being present with God ug ang pagpakig-uban sa Dios makes us happy and confident, no? Makalipay kanato og malipayon kita og masaligon samtang kita naglakbay sa kinabuhi. It will make us happy and confident as we journey through life. No, naghimo kanato nga malipayon ug masaligon samtang naglakbay sa kinabuhi. Even as Christ will be revealed from heaven, ingon nga si Jesus gipadayag gikan sa langit by the blessed and almighty God. Ingon nga si Kristo gipadayag gikan sa langit by the blessed and only almighty God, King of all kings and Lord of all lords, pinaagi sa bulahan ug bugtong makagagahom nga Dios, hari sa tanang hari ug Ginoo sa tanang Ginoo. Because God is all sufficient, kay ang Dios igo na sa tanan, we can go to Him to satisfy all our needs. Makaduol gayud kita kaniya aron sa pagtagbaw sa tanan natong panginahanglan. We never have to worry about drying up His never-ending well of goodness. Dili gayud kita mabalaka mahitungod sa pagkauga sa iyang walay katapusang atabay sa kaayo, peace, kalinaw, mercy, kaluoy, and grace o grasya. And what Ephesians 3:20 says, sama sa giingon sa Efeso 3:20, we bless Him who is able to do immeasurably. Panalanginan nato siya nga makahimo sa dili masukod, more than we all ask or imagine, according to His power that is at work within us. Labaw pa sa tanan natong gipangayo o gihuna-huna, sumala sa iyang gahom nga naglihok, sulod kanato. Pagkaanindot mga igsuon, no? God is self-sufficient. Ang Dios anaa kaniya ang tanan, buhong sa tanan. Praise God. Self-sufficient ang atong Ginoo. Wala gayud siya mga panginahanglan. So whatever we need, we can always go to God in prayer. Praise the Lord. So that's the third attribute of God. Ikatulo nga, hiyas sa Dios. Ang Dios walay panginahanglan bisan unsa. Sufficiente gayud siya, buhong siya sa tanan, diha lamang sa iyang kaugalingon. Amen ug amen. So, unsa may atong application? Kung doon na tayo mga panginahanglan, asa man ta moduol? Mungadto ba ta sa silingan? Dili. God said, call unto me and I will answer you. Sangpita ako ug tubaggon ko gayud ikaw. Pakit-on ko ikaw og dagko og kahibulungan nga mga butang nga wala mo hisayri. That's what God said. I will show you great and amazing things you do not know. So whatever needs we have, we humbly go to God in prayer. Magpaubsanon kita nga moduol sa Dios pinaagi sa pag-ampo. Og ang Dios magatubag sa atong gipangayo, magasangkap sa atong gikinahanglan. Amen. Amen. So hinaot nga ato kanang ma-apply sa atong kaugalingon mga igsuon. No, I pray that we can do that in our daily life. Okay? So dinhi na lang kutob ang atong mentoring karong adlaw. Murag mubo ra siya, no? Pero praise God, undanon. And I hope nga we always remember
God is infinite, God is immutable, and God is self-sufficient. So, kung makahibalo kita nga mao ka ng atong Dios, makabaton kita og reverential fear sa Ginoo. Kay labihan siya pagkagamhanan. Katong mga apostolis ni adtong miaging mga kapanahunan, kung makadungog sila sa tingog sa Dios, muhapa dayon sila ug magasimba kaniya. Magakurog sila nga moduol sa Dios. Karon ang mga tao, yano-yanuhon lang nila ang Ginoo. No, we cannot do that. He is the great and mighty God, creator of all things. So, it is my prayer nga samtang kita maka-kat-on sa mga hiya sa Dios, hinay-hinay usab moturok sa atong kasing-kasing ang reverential fear of God. Kay mao gyud kanay kulang kanato karon, no? So praise the Lord. Salamat sa inyong panahon ug oras. Thank you. Until next time. God bless everyone. Bye.